and current affairs. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa TV Patrol Central Mindanao. 3 patay, kabilang na ang 2 miyembro ng MNLF sa magkahiwalay na ambush sa bayan ng Matalam, North Cotabato. Pananaw ng ilang Cotabateño sa pagkakaroon ng 8 kaso ng HIV sa lungsod, pakatutukan. Bilang ng mga mag-aaral sa isang paaralan sa Barangay Marbel, Matalam, North Cotabato, bumaba kasunod ng naganap na bakbakan sa lugar. Mga mag-aaral ng USM Kabakan, nagsagawang muli ng kilos protesta. Mga estudyante, di pumasok sa unang araw ng pagbubukas ng klase. At iba't ibang aktibidad sa araw ng Cotabato, plansyado na. Mula sa ABS-CBN News Center, Cotabato, ito ang TV Patrol, Central Mindanao. Magandang hapon po mga kapamilya. Ako si Jasper Acosta, nagbabalita at naglilingkod sa inyo sa Anban sa Central Mindanao. Sabay po tayong napapakinggan sa MOR 95.1 sa dial ng inyong mga FM radio. At narito mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Yan ang paalaala mga tsuper hinggil sa mga accident-prone area at kinakailangan ng mag-ingat sa pagmamaneho. Iba't iba ang pananaw at komento ng mga Cotabateño kaugnay sa sakit na HIV/AIDS kasunod ng impormasyon na 8 kaso ng human immunodeficiency virus ang naitala sa Cotabato City. Narito ang report. Ang sakit na human immunodeficiency o HIV ay hindi na isang bagong karamdaman. Sa katunayan, ilan sa mga biktima ng sakit na ito ay naisa pelikula pa upang imulat ang mata at isipan ng tao sa nakamamatay na sakit. Kahapon unang napabalita ang bagong 8 kaso ng HIV infection sa lungsod, kung saan ang mga kababayan natin mula sa gay community ang tinamaan ng naturang virus. Ayaw nang humarap sa kamera ng ilang mga tao. Pero para sa kanila, hindi na umano nakakapagtaka na may mga nahahawa sa sakit na HIV/AIDS. Ilan sa mga Cotabateño ay naalarma at natakot naman nang marinig ang balita. Actually, andun na yung takot mo kasi hindi natin maiwasan yung... Ang masasabi ko lang, we have to careful na lang siguro. Hindi yung go-go lang talaga sa mga kung ano-anong ginagawa. Kailangan pag-isipan mo. Ayon pa sa mga eksperto, kahit sino ay maaaring dapuan ng ganitong sakit, mapababae man o lalaki, bata man o matanda. Noong unang panahon, ang sabi nila na hindi daw yan nakakahawa, no? Ngunit yung recent findings, ang virus na yan na nagkukos ng AIDS ay nagbibigay na rin na nakikita ito sa kahit na sa secretions, sa ilong, sa bibig, yung mga laway, kahit na sa luha raw. Meron nakikita na yung virus dyan. At yung isa pang mode of transmission, Arian, ay yung paggagamit ng mga utensils. Yan ang sasabi mo, no? Tulad ng toothbrush. Halimbawa, kung ang isang tao ay meron na siyang AIDS at gagamitin, ipagamit niya sa ibang tao itong toothbrush na ito, magkakaroon siya ng AIDS din. At yung mga labaha, yung mga razors. Ang isa pang transmission ay yung mga nagpapalagay ng tattoo sa balat, no? Hindi rin basta-basta ang pinagdadaanan ng mga taong may sakit na ito. Nakikiusap na lamang ang mga kababayan nating kabilang sa third sex na huwag naman daw sana silang husgahan at pandirihan. Siyempre masakit sa kalooban namin. Kasi masakit talaga. Kasi hinuhusgahan kami na hindi naman kami ang tao dito sa mundong ibabaw. Marami. May lalaki, may tomboy. May babae, may lalaki, may babae, may tomboy. Lahat-lahat na pwede madapuan ng ganyang sakit. Hindi lang mga bading. Pero sa amin nakatutok kaya syempre masakit talaga. Para sa akin kasi sa ganitong mga sakit, doon kumbaga naisip ng tao na parang iba talaga ang tingin doon sa mga katulad namin kasi first na nangyari doon sa lugar natin, dito sa city natin, sa mga bading pa talaga.
payo ng mga doktor, pinakamainam pa rin na solusyon ang pag-iwas sa pagkakaroon ng higit pa sa isang katalik at maging totoo sa iyong kabiyak o karelasyon. Arian Apatan, Patrol ng Pilipino sa Central Mindanao.